Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na mananampalatayang nakikinig dito sa ating Gia Global Online Prayer. Especially doon sa ating mga faithful hosts na sina Pastor Rene, Pastora Heidi, si Pastor Alan, si Pastora Venus. Ganon din po kay Pastor Gary at Pastora Rich. Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Ngayong umaga, ang nais kong i-share sa inyo ay pinamagatan kong alamin natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, kalusugan na lagi mong binibigay sa bawat isa sa amin. Panglalo kaming maging masigasig sa aming paglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, Lord, sa aming pag-aaral na iyong salita, dalangin po namin ng banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat puso para sa bawat isa sa aming nakikinig, Panginoon, ay amin pong maunawaan ang iyo pong kalooban, ang iyo pong pagtuturo at nawa po, Panginoon, ay mas lalo pa, Panginoong, lumalim ang amin po, Panginoong, kaalaman sa iyong mga salita at ang aming paglilingkod sa iyo ay lalo pang maging masigasig. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at gamitin mo lamang po akong instrumento para ang iyong salita ay maihayag. Marami pong salamat, Ama. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako naniniwala talaga na napakahalagang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo maligaw ng landas. Kasi ang bawat plano at gawain natin sa araw-araw ay kinakailangan talagang ginagabayan ng Diyos sapagkat ang ating kaalaman ay limitado lamang. At kung ang ating sariling kalooban ang susundin natin, malamang na marami tayong mga palpak na desisyon, di ba? At tiyak na pag marami tayong pagkakamali, magdaranas tayo ng mga consequences. At siyempre, pag nagdanas tayo ng mga consequences sa ating mga maling desisyon, tayo rin ang nahihirapan. Ayon sa Colossus chapter 1, verses 9 to 10, sabing ganon, si San Pablo ang sumulat nito. Patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. So desire talaga ng Diyos na ipaunawa sa bawat isa sa atin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon at sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So napakaganda pala ng resulta pag lubusan nating naunawaan ang kalooban ng Diyos kasi makakapamuhay daw tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Tapos sasagana pa ang lahat ng uri ng mabubuting gawa. Lalawak pang ating pagkakilala sa Diyos. Kaya talagang pagsikapan natin na alamin ang kalooban ng Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa kanyang liwanag. Tinuloy ko na yun hanggang verse 12. Dito sa verse 11, kung papapansin natin, sabing ganon, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga. Pwede ba yon na maging masaya at nagtitiyaga tayo sa ating pagtitiis? Di ba pag nagtitiis ka, nahihirapan ka, nalulumbay ka. Pero ang sabi dito, upang matiis na masaya at may pagtitiyaga. Nung nabasa ko to, sabi ko, pinagtuunan ko ng pansin, sabi ko, paano ba tulad yung magtiis at masaya? Di ba doon sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy, nakalagay doon, na talagang ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay nakapako sa cross, sabing ganun ay natiis niya na may kasiyahan, masaya siyang nagtitiis doon sa cross ng Kalbaryo. Bakit? Kasi nakikita niya tayo na
maliligtas. So mayroong joy sa puso niya na kahit nahirapan siya na kumbaga sa pagdaanan ang cross, no? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. So nagawa ni Jesus na mapagtiyagaan, nagawa niyang malampasan ang cross na napakahirap. Nagtiis siya, pero mayroon siyang kasiyahan. Who for the joy that was set before him, mayroong kasiyahan. So pwede pala tayong nagtitiis at nagtitiyaga, pero mayroon tayong kasiyahan. 'Di ba tayong mga missionaries sa iba't ibang pulo, no, ng mundo, lalo-lalo na pag-pioneering, ang dami-dami nating hirap na dinanas. Nagtitiis tayo, nahihirapan, pero may saya. Yun ang nireveal sa akin ng Lord. Pwede pala tayong magtiis, magtiyaga, pero may kasiyahan. Bakit tayo nasisiyahan? Hindi tayo nagmamaktol, hindi tayo puro hirap. Kasi at the back of our mind at sa heart natin, alam ko na magbubunga itong aking mga pagtitiis at pagtitiyaga. Magkakaroon ito ng maraming converts. May mga taong maliligtas. So, praise God, ito ang gusto ng Panginoon. Malaman natin ang kalooban niya at para maranasan natin ang magagandang resulta ng ating pananampalataya, ng ating pag-alam sa kalooban ng Diyos. Maranasan natin yung kahit nagtitiis tayo, nagtitiyaga, may kasiyahan. Hindi tayo puro stress o puro burden, kundi talagang masaya. At maging kalugod-lugod pa sa Panginoon at karapat-dapat ng ating buhay. So, ito ang gusto ni San Pablo para sa mga Christians. Kaya sa ating lahat din, talagang maging masaya din tayong alamin ang kalooban ng Diyos, kasi nga naman, nasanay nga naman tayo bilang tao na kung ano yung gusto natin gawin ay ginagawa na natin kaagad. So, mahalaga pala talaga na sa bawat pagkakataon o bawat galaw natin ay talagang, Lord, isasanunggunin, Lord, ano ba dito ang gagawin ko? Paano ko ba gagawin ito? Alin ba dito? Yung lagi natin kinukonsulta ang kalooban ng Diyos. So, it involves God's will versus man's will. Yung sarili nating kalooban. Kasi kung mali ang ating mga choices, tayo rin ang magdurusa ng mga consequences, di ba? Sabi nga, we are always free to make our own choices, but we are not free to choose the consequences. Hindi, pwedeng malaya tayong gumawa ng anumang gusto natin, pero hindi natin pwedeng piliin kung alin lang ang consequence. Dahil kung ano ang itinanim ay siya ang aanihin. At alam naman natin na pagka nakagawa tayo ng wrong choices, we are accountable to God and we are bound to suffer. Kaya ayaw natin yun, di ba? Kaya napakahalagang alamin natin ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. So I repeat, no, if we make bad choices and wrong decisions, we suffer. At kapag hindi tayo natuto sa nakaraang pagkakamali, ay malamang na masadlak tayo sa muling pagkakasawi, di ba? Talaga namang masakit, mahirap. So, we make choices and decisions because we want to be happy, di ba? Pag kaya tayo gumagawa ng mga decision at mga choices natin kasi gusto nating maging masaya. Pero, kapag ang ating mga choices and decisions ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, there is no lasting happiness. Lagi nating tandaan yon. Minsan, panandali ang happiness lang ng mga choices natin, pero hindi lasting kasi hindi kalooban ng Panginoon. Sabi doon sa Efeso chapter 5 verses 15 to 17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano nga ba talaga ang God's will? No, ang kalooban ng Panginoon. God's will is what God wants for our life. Because God is our designer, that's why He knows what is best for us. Kaya,
tingnan natin kung anong mga iba't ibang klase ng kalooban ng Diyos, no? Ang una, yung tinatawag nating intentional or general or perfect will of God. This applies to everyone, lahat ng tao. God's ideal purpose for creation. Ano mga yon? It is God's intentional, it is God's perfect will, it is God's general will for all men to repent. Lahat ng tao ay magsisi sa kasalanan. For all people to pray, na manalangin tayo, don't steal, huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag mag-indulge sa mga sexual immorality. Ito ang kalooban ng Diyos for us to do good works. Yan ang intention ng Lord, kagaya ng sinabi sa Efeso chapter 2 verse 10, sabing ganon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So yun ang kalooban ng Diyos, perfect will of God for us, no, to do good works, no. Gusto ng Panginoon na mabuti ang lahat ng tao sana, kagaya ni Eva at ni Adan. Ang intention talaga ng Lord, ang perfect will na talaga, ay nung kinereate sila, ay makasama niya at maging manager ng mga creation niya. So, walang sakit, walang paghihirap, walang kahirapan, walang kamatayan. Yun ang perfect will ng Lord. Yun ang intentional will niya. Subalit, makikita din naman natin dito as we observe na God's perfect will, intentional will, or general will could also be deviated by man into permissive will. Kasi ang Panginoon, binigyan niya ng kalayaan ng mga tao na mamili. Hindi niya ito ginawang robot na sunod-sunuran sa kanya. At iginagalang ng Diyos ang bawat desisyon o choices ng tao. So, laging nating isipin to na, kasi maraming mga nangyari sa ating paligid na minsan nalilito tayo, nagko-question tayo, di ba Lord, will mo yun? Bakit nagkaganon? Kasi nga, when it involves man's freedom of choice, hindi ito kinokontrol ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos kung ano ang gusto ng tao. Kaya, nangyayari yung perfect general or intentional will of God na di-deviate ng tao. Kapag hindi na siya sumunod doon sa kalooban ng Diyos, sa perfect will ng God, pag hindi na siya sumunod, nadi-deviate yun sa permissive will. Kasi nga, iginagalang ng Diyos ang kalooban ng tao. Pangalawa, specific will. Ano ba yung specific will? It applies to each person in a different way. Bawat isa sa atin ay magkakaiba ng specific will ng Lord. Halimbawa, gusto mo mang maging isa, yung isa maging missionary siya, yung isa hindi. Or kung ikaw ba'y mag-aasawa o hindi, o kung sino ang mapapangasawa mo, o ano yung kursong kukunin mo, saan ka magtatrabaho. Ito yung mga specific will ng Panginoon. Pero itong specific will ng Panginoon, hindi yung sasabihin sa iyo na, ito, Ping, ang mapapangasawa mo ay si Juan. Hindi ganun Kundi, God will open a door or situation. And we have to make a decision patterned after God's word. So, halimbawa, ako gusto kong magtrabaho. Lord, saan ba ako magtatrabaho? Ay, ang na-open na trabaho ay sa casino. Will ba ng Lord yan? Patterned after God's word. So, ang pagsusugal ay hindi God's word. Hindi according to God's will, no? So hindi yun ang para sa akin. So, pagka may opening na sitwasyon, alamin natin kung ito ay pattern after God's word. Or halimbawa, nagpipray ka ng kung anong kurso ang kukunin mo. Ano ba ang inclination mo? Ano ba ang magaling ka doon? Magaling ka ba sa math? Pwede kang engineer. Kung bobo ka naman sa math, paano ka mag-engineer? Mahirapan ka, So, yung open door na yon or sitwasyon na yon ay para malaman natin ang specific will ng Lord, ay mag-decide tayo. It involves our decision. At lagi lang natin siguraduhin na ito'y according to God's word. So, yung mga kabataan na nagpipray kung sino yung mapapangasawa, hindi naman sabihin sa inyo, ito si Juan ang mapapangasawa mo, kundi mag-open ang Lord ng door or situation, no? So, sa mga nanliligaw mo, mayroong nanliligaw sa yung gwapo,
May nanliligaw sa yung mayaman. At ngunit yung gwapo at mayaman, hindi naman Christian. Nanliligaw sa yung simple lang, yun ang Christian. Saan ngayon ang pipiliin mo? More or less, makikita mo yung what is patterned after God's word. Yun ngayon ang basihan mo. Kasi aanhin mo naman ang mayaman at gwapo, hindi naman Kristiyano. Hindi naman hindi naman kayamanan sa mundo ito nagpapaligaya sa atin, kundi ang nagpapaligaya sa tao ay ang kalooban ng Diyos. Kapag ang kalooban ng Diyos, iyon ang iyong sinunod, iyon ang tunay na kasiyahan. So, sana ay magabayan tayo, lalong-lalo ng mga kabataan. Pangatlo, yung tinatawag ko nga kaninang permissive will. It is not what God wanted. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. But because it was man's choice, God permitted or God allowed it to happen. Because God respect, always remember, nirerespeto ng Diyos ang mga choices ng tao. He has given us the free will. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito ang kalooban ko. Subalit, malaya ka na mamili, susunod ka sa akin o hindi. So, ang example dito, kagaya na sabi ko kanina, si Adan at saka si Eva, na noong una ay talagang maganda ang plano ng Diyos, pero nag-deviate sila from God's perfect will to God's permissive will. So, halimbawa rin yung isang taong lasing, nag-drive, nakasagasa ng pastor. Minsan nakakaano tayo, huy, pastor pa naman, ano mo dude, ito manggagawa mo, bakit siya namatay? It is not God's perfect will na mamatay iyon. It is God's permissive will kasi itong may kasalanan, itong taong lasing na nag-drive. So, naaapektuhan tayo, hindi tayo exempted na mga Kristiyano sa mga disgrasya at mga kung anong mga problema sa mundong ito dahil sa tayo ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Kasi nga, may mga taong sumisira sa batas na itinakda ng Diyos. Kaya, permissive will yun. Huwag tayong maghinanakit sa Diyos kung may naapektuhan tayo ng mga maling desisyon ng ibang tao. Kasi ganito ang takbo ng mundo. Hindi naman ang Diyos ay laging involved sa bawat pangyayari ng tao. Kailangan ganito. Sumasasagasan si pastor. Teka, alisin ko siya dito at ilagay dito. Milagro na lang yun kapag nangyari. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nangyayari yun. That's why naglagay ang Diyos ng batas sa lahat ng bagay. The law of nature, the law of traffic, lahat may mga batas na binigay ang Diyos para sumunod ang tao, para ang kanyang magandang kalooban sa nada. Intentional will of God ang maganap. Pero kapag ang tao ay sumuway doon, nagkakaroon ng chaos. Another will of God is the tinatawag na ultimate will. It applies to all, no? Yung advancement of His kingdom, His glorification, the salvation and sanctification of His children through Jesus Christ. Yung kaligtasan ng lahat ng tao, no? Sabi doon sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon na lahat sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So, hindi talaga nais ng Diyos na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. At doon sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So God's ultimate purpose is to recreate this fallen world and to bring about a new heaven and a new earth. He is redeeming people. Nire-redeem niya mga tao for Himself. And with them, He will dwell. Diba? He will dwell with them. Nababasa natin sa Biblia. And gusto ng Lord na i-share ang kanyang glory sa mga niredeem niya. Yung mga tao yun na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga anak ng Diyos. God's ultimate plan is to bring everything together in heaven and on earth under the leadership or under the headship or authority of our Lord Jesus Christ. So yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalagang alamin natin. Ngayon, paano natin malalaman talagang God's will? Una, let us commit our decision or our desire to God. Kasi sabi doon sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed.
So napakahalagang i-commit natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga desire, ating mga desisyon para maalaman natin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, be guided by the scripture. So alamin natin sa salita ng Diyos kung itong aking desire ba o ang naggawa ko ng desisyon ay ayon ba sa kalooban ng Diyos. Sa Psalm 119 verse 105, anong sabi doon? Your word, O Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. So liwanag ito na magbibigay sa atin ng kaalaman. Pangatlo, pray earnestly. Ipanalangin talaga natin. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Yun ang sinabi sa Colossus 4 verse 2. So talagang manalangin ka ng husto para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Then, trust the Holy Spirit's guidance. Ipagkatiwala natin sa Holy Spirit. Sabi doon sa Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then, you won't be doing what your sinful nature craves. Kaya, kapag ang Holy Spirit talaga ang nagagabay sa atin, hindi mamayani yung ating laman. And number 5, circumstances will align or it will confirm. So, kagaya ng sinabi ko kanina, no, na may sitwasyon o i-open ng Lord ang door, mamimili ka. So, i-confirm yun, mag-align yung circumstances o i-confirm yun. And then, pang-anim, trust God for the outcome. Yun bang hindi talaga ikaw magmamanipulate kung ano ang magkalalabasan, kundi Lord, nagtitiwala ako sa bahala ka na Panginoon. Sabi sa Psalm 37:5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon. So pag ginagawa natin ang mga bagay-bagay na ito, gagabayan na tayong malaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa ating pinagpipray o sa ating dinidesire. Now, how to know if an opportunity is from God? Paano natin malaman na yung oportunidad pa lang ito ay galing sa Diyos? The door that God opens will not contradict His word. So, hindi talaga magkocontradict yun sa word of God. It will be accompanied by confirmation. Talagang makikita mo, confirm yun, may peace ka sa heart mo. Pag sinabi mo dun sa mga elders mong pinagkakatiwalaan, may peace din sa heart nila, kino-confirm ng ito na nga. Talagang yung circumstances, yung o kaya halimbawa yung pinagpipray mo, kunyari nagpipray ka ng Lord, estudyante ka, ano ba ang kurso kung kukunin, saan ba akong school papasok, Panginoon, so nakita mo kung saan ka magaling, more or less ganung klase ang kukunin mong kurso, tapos biglang nag-open sa may scholarship sa ganitong school. So, mga isa ito sa mga confirmation sa iyong pinagpipray. And then, talagang, it will require you to depend on God. Hindi mo, sabi ko nga kanina, hindi mo i-manipulate. Magta-trust ka talaga sa Lord sa outcome kung paano talaga magaganap ito. So, ito yung mga practical tips para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano natin malaman nga ang opportunity nga talaga ay galing sa Panginoon. Now, mayroong isang practical na situation na gusto kong magkaroon tayo ng talagang mas klarong pangunawa. Kasi dati, hindi klaro sa akin ito parang nalilito ako. Pero, nitong bago mag-election, noon pa bago, mga nakaraang panahon pa, nakaraang taon pa na bago mag-election noon, doon nag-speak sa akin ng Lord. Matagal na panahon na yon. Pero bago mag-eleksyon yon, doon nag-speak sa akin ng Lord. Kasi nung nabasa ko sa Romans 13:1, ang sabing ganun, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So wala daw na authority except God has established. So it is God who established the authority. The authorities that exist has been established by God. Tingnan naman natin sa Tagalog. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, naliwanag na ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So, ano ang pagkaintindi natin sa verse na ito? Karamihan sa mga tao, at noon din ganito ang paniwala ko, ay kung sino ang naihalal na tao sa pwesto ng pamahalaan, iyon ay kalooban ng Diyos. Pero noon pa man to, nag-question ako.
Sabi ko, Lord, kalooban mo ba? Lalo na nung panahon ng dark times sa Pilipinas. Nung panahong si Ferdinand Marcos Sr. ay presidente pa ng Pilipinas at he plundered our nation. Naghasik ng maraming krimen. Maraming nawala ng kalayaan ang mga tao. Nawalan tayo ng kalayaan. Marami noong pinatay na kumbaga sa ay inosente. May mga ang dami-daming mga dinukot. Mayroon pa nga akong mga nakausap na umiiyak sa akin, pastora, kasi yung 2 anak ko hindi nawala nung martial law, hindi na nakita hanggang ngayon. Ilang years na nakalipas kasi nasa Dipolog ako noon nung nagkukwento sa akin yung isang convert na umiiyak na ang kanyang 2 anak daw ay nawala at hindi na nakita for so many years. Ay nasa Dipolog ako 1990, mga 2000, no? 1986 pa natapos yung martial law. So kumbaga sa mahabang panahon hindi talaga nakita, wala. So will ba ng Lord yun? Si Idi Amin, tingnan natin si Idi Amin ng Uganda, ang dami ring mga krimeng ginawa. Si Hitler, 6 million Jews ang pinapatay niya. Will ba talaga ng Lord nun? Nasayang mamuno. Si Kim Jong-un ngayon ng North Korea, grabe So, kung ang paniniwala natin ay kung sino ang nakaupo, ay will ng Lord. Pero ano ang sinabi ng Biblia? There is no authority except that which God has established. The authorities that exist had been established by God. So dapat nating i-analyze itong mabuti na yung authority ay hindi yung tao, kundi yung gobyerno at mga batas. Ito yung general will o perfect will ng Lord, na yung authority ay ang gobyerno at ang batas. Kaya kung mapapansin natin, nais ng Diyos na ang mga bansa ay magkaroon ng righteous government. Kaya ang mga batas ng mga bansa ay para sa kapakanan ng mga mamamayan, di ba? Para sa kaayusan, para sa kabutihan. Kalooban din ng Diyos na ang namumuno sa pamahalaan ay righteous din, na pangangalagaan ang kapakanan ng mga mamayan. Iyan ang perfect will of God. The authority, ang gobyerno, at ang namumuno, yun dapat. Subalit, ang pagpili ng mga kandidato para maupo sa pwesto ng pamahalaan ay permissive will ng Diyos. Sapagkat tayong mga tao ang namimili kung sino ang ihahalal natin. Hindi ang Diyos ang magluklok dyan. Although kalooban ng Diyos na ang mamumuno ay mga righteous. At ang authority, yung authority na in-establish ng God, it is not really people, but it is the government itself. Ito ang gobyerno, ito ang otoridad na in-establish ng Diyos. Ito ang perfect will ng Diyos. Ito ang general will ng Diyos. Ito ang intentional will ng Panginoon, na ang authority mamumuno sa bawat bansa ay righteous din. Subalit ang naglalagay ng mga tao dyan na mamumuno sa pamahalaan ay mga tao. So it involves our freedom of choice. And kapag it involves na the freedom of choice ng tao, nirerespeto rin ng Diyos kahit mali ang ilagay natin. Kaya kung nagkamali tayo, when we choose people who are not good, mga tao nagplunder ng ating bayan at gumawa ng pagnanakaw sa ating bayan, gumawa ng kung ano-anong mga hindi tama, hindi na kasalanan ng Diyos yan. Kasi ang perfect will ng Diyos ay mabuti. Subalit ang nilagay natin ay masama, greedy in power and in money. So ngayon, sino naghihirap? Tayo ring mga tao. Kasi nga, permissive will ng Lord yan, nirerespeto niya yung choice natin. So when people make bad choices and wrong decisions, we all suffer. Kahit hindi ka bumoto doon sa kandidatong hindi masama, ay majority bumoto. Kaya pati yung mga minority na righteous sana ang gustong ilagay ay nagsuffer. Marami ang naapektuhan sa mga wrong decisions
and bad choices ng bawat isa sa atin. Pero wala tayong magawa. Kasi, kumbaga sa ay nakita na natin, hindi lahat ng mga nanalong kandidato ay mabuti. Karamihan ay corrupt, greedy for power and money. Marami pang walang kakayahang mamuno. Kaya permissive will ng God yun. Hindi Diyos ang may gusto, kundi ang mga tao na bumoto. Kaya kapag hindi maganda ang resulta ng kanilang pamumuno, lahat ng taong bayan ay nagsasuffer. Pati pa nga yung hindi pinapanganak nagsasuffer. Kaya nakakalungkot na lahat ay nagdurusa. Subalit yung mga kandidato naman na nanalo, may kakayahang mamuno, may pagmamahal at malasakit sa bayan, makatarungan at may pagmamahal at takot sa Diyos, yun ang intentional will ng Lord. Bihira lang makakita tayo sa ating bansa, di ba? Parang isa lang ang nakikita kong ganito si Vico Soto, di ba? Na kahit wala siyang pinamudmod, nag-house to house na siya, nanalo siya. Dahil nakita ng mga tao, righteous, may pagmamahal sa bayan. Ganito ang mga pinuno na gusto ng Diyos, na will ng Lord, perfect will ng Lord sana. Pero ang tao rin, sana pag-pray natin huwag siyang magbago. Kasi kung papansinin natin what about King Solomon and King Saul? 'Di ba? They started na pinili sila ng Diyos. Perfect will ng Lord 'yon. Intentional will ng Lord ang pagkapili sa kanila. Subalit may sinabi ang Diyos, kung magpapatuloy kang sumunod sa akin, mananatili ka, magpapatuloy ka. So when it involves man's freedom of choice, permissive will yon. Kaya sinabi ko kanina, yung perfect will ng Lord, yung intentional will ng Lord, yung general will ng Lord ay posibleng ma-deviate sa permissive will. Kung ang taong nilagay ng Diyos, pinili ng Diyos, ay nag-disobey, then it becomes permissive will. Amen? So maliwanag po ba na hindi yung tao ang authority that was established by God, but the position of authority, at hindi dahil porket ikaw ay pinili ng Diyos ay mananatili kang pinili dahil mayroon kang freedom of choice. So sana mga kapatid, patuloy tayong maging masigasig sa pag-aaral, pagbubulay-bulay at pagsunod sa kautusan ng Diyos sa Biblia sa araw-araw, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag madalas nating binabasa ang Biblia, di ba nangungusap sa atin ang Diyos? At dahil nangungusap sa atin ang Diyos, madali nating ma-recognize ang kanyang tinig para nalaman natin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw. At kapag ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga desire, heart's desire, nirais ang ating puso, kung ano yung ating mga choices and decision, at kung iyon ay kalooban ng Diyos, ipagkakaloob niya sa atin. Kaya let's always spend quality time in prayer para lalong magiging confident tayo na ito na nga talaga ang kalooban ng Diyos kasi ni-reveal sa akin ng Panginoon. Dahil mahapakahalaga talaga na alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung wala ang Panginoon, apart from His will, wala talaga tayo. But upon knowing God's will, let us wholeheartedly obey the Lord. So I hope mga kapatid na itong sinare ko sa inyo na will ng God ay talagang i-practice natin araw-araw, at sana ay naliwanagan din tayo, kagaya ko sinabi noon na hindi ako masyadong nalilito ako dito sa perfect will ng God at saka permissive will ng God na ni-reveal sa akin many years ago. Pero nung ni-reveal sa akin ito ni Lord noon ay before election. At ngayon ko lang na-share dito sa inyo. So sana ay mag-pray natin yung mga elected officials din natin na kahit nagsimula, baka pwede rin siguro na nagsimula sila ng permissive will kasi sinunod nilang kalooban nila. Malay natin na ma-realize nila at mag-repent sila at sumunod sa kalooban ng Diyos. Then it becomes God's intentional will or perfect will. Sana magkaganon So let's just continue to pray for our nation and for one another.
Amen. Praise the Lord. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Salamat at patuloy mong kami tinuturuan kung paano namin, Panginoon, alamin ang kalooban mo at lumakad ayon sa iyong kalooban upang ikaw ay mabigyan namin ng kasiyahan at upang maranasan namin ang buhay na masaya, buhay na payapa at buhay na masagana. Sapagkat walang ibang lugar na safe kami at masaya kami at payapa except in your perfect will. So allow us always, Lord, to be prayerful, always obedient to your word, at patuloy pang naming ipanalangin ang aming bansa, ang mga namumuno sa aming bansa, na sila ay magbago, Panginoon, at magkaroon sila talaga ng pagmamahal sa bayan at may takot sa iyo sa kanilang pamumuno para umunlad po ang aming bayan. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa amin pong pagpapatuloy kasama ng aming host, sa aming pananalangin ay loobin mong maging marubdob ang aming mga pananalangin para lagi naming maranasan ang kasagutan sa aming mga dalangin. Maraming pong salamat, Ama, sa iyo ang kapurihan at ang taos-pusong pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Bye-bye.